Pinapalo, hinahampas, duguan at pinapasan ng mabigat na krus. Ganyan humingi ng tawad ang mga nagpipinitensya sa lugar na to kapag Holy Week. Story time! Nandito ako sa Arayat, Pampanga at nasaksihan ko ang debosyon ng ilan sa mga Kapampangan kapag Holy Week. May ganitong paraan ng penitensya, pananampalataya at paghingi ng magandang kalusugan. Pumunta ako sa Barangay San Juan Banyo dahil may paniniwala na mayroong tubig dito na nagpapagaling ng sakit. At dahil Good Friday ngayon, dito rin pumupunta ang mga taong nilalatigo ang sarili at nagpapasa ng mabigat na krus bilang sakripisyo. At nagulat ako sa nakita ko. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow i-follow nyo na ako. Binabagtas ng mga deboto ang Purok 5 papunta sa isang lugar na tinatawag na Tangke. Madaming tao ang nanonood sa kanila habang ginagawa ang penitensya. Sa gitna ng init, mayroong gumagawa ng flagellation. Sinusugatan nila ang likod nila at hinahampas to ng latigo na may kahoy. Meron ding mga naglalakad pasan ng mabigat na krus. Hinahampas sila at pinapahirapan ng mga tao. Lahat sila naglalakad papunta sa lugar na tinatawag na Tangke, isang water source sa paanan ng Mount Arayat na nagbibigay ng malinis na tubig sa mga tao. Makikita rin dito ang imahe ng Virgin Mary. Dito naliligo ang mga taong duguan at pinahirapan kasama ng ibang mga nananampalataya. Sinasabing nagsimula ang practice ng flagellation at pagpasa ng krus simula pa noong Spanish colonization at hanggang ngayon ginagawa pa rin sa Pampanga. Kinausap ko ang ilang mga deboto at sinabi nila na ginagawa raw nila yun para humiling na gumaling ang mga mahal nila sa buhay at para humingi na rin ng tawad sa mga kasalanan nila. Hindi associated ang Catholic Church sa ganitong practice, pero ito ang paraan ng mga deboto kung paano nila minamanifest ang kanilang pananampalataya kapag Holy Week. Kayo, anong klase ng penitensya ang kaya nyong gawin kapag Holy Week?